sounds so loud. Titingnan natin sa baba. Ang music ay mula dito sa aking dalawang JBL reference monitors. Dati, hindi ganito ang sound niya, pero napinadaan ko yung music source dito sa Yamaha MG10 XU mixer. Lumakas yung kanyang bass, yung kanyang treble, at saka yung buong sound level. Samahan niyo ako sa paghihimas ng mga key features at ano pa yung kulang nitong Yamaha MG10 XU mixer. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Napaka-organized nitong Yamaha MG10 XU mixer. Tulad ng ibang electronic devices, yung inputs niya ay nasa left side at ang outputs naman ay dito sa right side. If you can observe, ang kanyang outputs ay kinulayan ng blue at blue rin ang kanyang controls ng output. Ang kanyang mga controls ay color-coded. For example, these white ones means input level control. Ang red-colored knobs naman ay para sa kanyang output tulad nitong kanyang master control. And all the input and output jacks ay nasa itaas para ang mga kable ay sasablay lang dito sa likuran ng mixer, avoiding clutter. Una sa lahat, ang nakakaiba ng MG10 XU sa makalumang mixer, ito ay merong digital interface na sa likuran niya, ito. Meaning, you can connect this to your mobile devices or laptop or computer sa pamamagitan ng USB port sa likuran nito. Ang liit nito, but it packs 10 channels into it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meron itong 4 na channels for microphone or line. 1, 2, 3, 4. Ang PIF at saka hanggang 10 channel ay unbalanced input for line. Then, ang kanyang PIF and 6 input ay may kasabay na RCA jack. And also, ganun din sa 7th and 8th na input, meron ding RCA jack dito. Ang 9th and 10th input ay pwede natin itoggle between line and USB digital interface. Ang toggle switch ay andito. You push the button, up, down for USB, up for line. May cellphone ako dito, so i-try natin ang digital interface. So nakakonect na tong cellphone dito using my adapter here kasi again this is USB-A. So ang kable to original cable na kasabay nitong mixer. So ginamit ko ng adapter USB-A to USB-C para sa phone. Now i-switch on natin tong toggle switch dito para sa digital interface. So nakaline yan, up yung button. If I press down, Batay po sa ilang kongresista na source po ng GMA Integrated News, magiging bagong House Speaker ay si Isabela so ganon. Then na magli-leave. ang control mo ay dito. Itong line nito kasi under siya sa line, channel line to. You can adjust here. Para pag-usapan na seryoso mo sa pen at hamon. So you can use all the controls here sa channel niya. Investigasyon kontra katiwalian para lumabas ang Then, katotohanan. Batay po sa House you have rules, also an kung option, mawala may switch o pa dito, pansamantalang hindi to magawa monitor ng and to kanyang stereo. trabaho, pipili po To ngayon stereo na siya sa ngayon kasi deputy ginamit speaker natin ay na ang isa sa stereo kanilang, out. grupo If I press na this kukuha po ng up, kapangyarihan. nag-off din siya. Pero, ang tunog niya papunta monitor. So, buksan natin ang monitor, i-transfer ko tong ano dito, plugs or connectors, mga jacks. So, dito na, di ba? Nang walang basbas mula sa Pangulo. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha naman. So, monitor na rin ako ngayon. Ito'y combi input. Pwede natin gamitan ng XLR or
Pwede rin natin gamitan ng 6mm jack. Each input ay may sariling controls. You have treble here, you have mid-range, bass for its equalizer or tone control. Itong white dito ay para to sa level ng kanyang effects. Then itong red one is for panning. Kung gusto mo ang microphone ay lalabas lang sa left channel, dito sa kaliwa, or gusto mo doon sa right channel lang lalabas, pwede, at pwede rin both channels lalabas dito sa gitna ang setting. Last, dito sa baba ang kanyang input level control. Advice ng mga sound engineers, ilagay mo ang level dito sa kanyang triangle. May makikita ka dyan na maliit na triangle, which is a safe mark. Safe ka dyan na hindi distorted ang input to the output ng mixer. At dito ka na sa itaas sa gain control mag-adjust. Sa gain control, meron din ditong marker between 9 and 10 o'clock positions para sa normal setting. But you can actually exceed depende sa input signal. Below the gain control is the one knob compressor. Ang gamit ito ay parang limiter. Kung masyado malakas ang boses ng singer, automatic niyang i-compress para walang overdrive. Kung mahina naman yung boses, iangat niya to the level ng compressor setting. Kung di na kailangan ng compressor ang boses ng singer, wag na natin itong gamitin. Ang first two microphone inputs lang dito ang merong compressor. Ang third and fourth microphones ay wala ng compressor. All four mic inputs can be powered by a 48 volts phantom supply in case condenser microphone ang gagamitin mo. So kung dynamic mics ang gagamitin mo, just turn it off. Although di naman masisira ang dynamic mic kung naka-on to. Sa baba ng mic inputs, meron ditong mga dalawang push buttons. It's input. Ito ay pad at saka HPF. Kung i-on mo tong pad, ang loud audio signal will be reduced by 26 decibels. That will prevent distortion. Gamit na gamit to sa mga musical instruments like guitar. Kung dito natin lagay ang guitar, then you have to press that also. Pad. Kung saan mo ilagay ang guitar or any musical instruments na malakas yung input signal niya, yung output signal niya, papasok dito sa input, i-on na tong pad para ma-reduce ang kanyang input. On the other hand, itong HPF or high pass filter cuts low frequency sounds tulad ng rumble at muddle. Once you turn this on, tatanggalin ito ang signal na 80 Hz and below. Gamit ito sa mga boses na masyado mababa at kung pakinggan natin di na pleasant sa ating tenga. Ang kagandahan nitong MG10XU ay meron siyang RCA inputs which makes it versatile and flexible. Marami tayong magamitan actually sa mixer dahil dyan. Sa outputs naman, meron itong 4 set of stereo out including yung para sa headphone. Ipakita ko later ang difference ng output sound level nito. Ito yung left and right na XLR output para ito sa ating main speaker at pwede rin natin isabay yung iba pang speaker using the 6mm na jack output here. Sabi ko kanina, napaka-organized nito yung mixer na ito. Kung titingnan nyo, naka-blue paint itong XLR at 6mm. Merong line dito. So, magkasama tong XLR at saka 6mm. Ibig sabihin nito, you can control the 4 inputs in once. Okay? So, sabay-sabay siya. At itong master control sa baba, itong red, ang nag-control nitong stereo out. Kung sakali you're using this inside your house while ang speakers ay nasa labas, pwede ka magkabit ng iba pang set of speakers as monitors at dito mo ilagay sa dalawang output dito. Tingnan mo, nakasulat dito monitor out. Nakaseparate blue block itong monitor, may line dyan, tingnan yung line. Meaning, meron itong sariling control. Itong white knob sa baba
ang kanyang control at the same time, it also controls the headphones. So kung sabay-sabay nakakabit ang monitor at saka yung headphone, sabay itong makontrol sa pamamagitan nitong white knob dito sa baba. Then kung gusto mo ng instant off ang monitor and headphone para yung stereo out lang yung marinig mo, just push this button here para sa mute. This is a stereo mute button. And wait, here's more. May isang naligaw dito na output jack. Ito'y para sa effects send. You can also use this as additional output at lagyan ng isa pang speaker. Ipapakita ko rin mamaya paano gagamitin to. Meron tong 24 built-in voice and sound effects which can be programmed using these controls here. And we have also a digital display. The black knob here just below the display is the program button. You can turn this one to select the effects according to its corresponding number. So, yan. Then, you push down to select the effect. So, number 6. Okay? Kung pumipili ka pa, magbe-blinking yan. If you will confirm your selection, for example, you press the button, matatanggal yung flashing, naging permanent yung number. So, you're already selecting 13. Then ito, ang nasa baba, this is for your parameters para sa level lang yung effects. Diyan. So, subukan natin ngayon ang microphone. Nagka-microphone ako ngayon. Now, again, kung naka-program ka na, all you have to do is turn on this FX on button here. Meron yung pilot light. Then, you can open this FX level. Let's say, nasa gitna muna. Then you should also open this one, FX level sa channel ng microphone. Okay, set natin sa triangle, may triangle na din na mark. Sound testing. Okay, then you can adjust the parameters ng kanyang effect. Ang effect nito is 13. This is vocal echo. Okay, pwede yan. Then i-change natin to 14. Ito yung pinaka-paborito sa lahat. Ito yung para sa karaoke. Okay. So yun. Ganun na siya. Kung sa bahay mo lang ito gagamitin ang mixer, di mo naman kailangan ang lahat ng mga effects dito. The most na magagamit mo na voice or sound effect ay yung vocal echo at karaoke kung kumakanta ka. The rest of the effects here are for production purposes. As I've said earlier, itong mga white knobs dito sa 10 channel input ay para sa level ng effects. So maganda ito kasi di naman pwede lahat ng input ay gagamitan ng effects. The most is vocal lang ang kailangan ng effects. So kung meron kang input dito na electric guitar, for example, sa line 4, i-off mo na lang itong effect, no? Itong white knob. Unless gusto mo na mag-create ng effects for the guitar. Actually, mas maganda ang sound ng gitara dito sa mixer kaysa Fender na guitar amp ko. Now, gagamitan natin to ng effects. So, i-on natin ang effects button dito. Then, I already selected number 23 which is distortion. Okay? So, kung walang distortion, ganito ang sound. Di ba? Pag may distortion, take note, hindi naman always na gagamit ka ng effects para sa gitara. There are times na di mo kailangan na mag-effect sa isang song. So, kung wala kang operator ng yung mixer, mahihirapan ka kasi both of your hands ginagamit mo sa gitara.
Ang solusyon dyan ay paggamit ng paa. Yes, paa. Kasi itong mixer na ito ay meron itong isang 6mm na input marked as foot switch FX on and off para yan sa foot switch. Kung habang nag-play ka ng gitara, then kailangan mo i-on, i-off yung effects, you just step on the pedal ng foot switch para mag-on or mag-off yung built-in effects dito sa mixer. Ang last feature na gusto ko i-emphasize ay itong FX send output. Okay, dito. Meron tong mono output papuntang external sound effect o kung gagamit ka ng ibang sound effect machine, hindi tong onboard dito na sound effect. Ang gagawin kung sakali gusto mo na itong mic dito ay ipapadala mo doon sa external effect via the FX send output, ang gagawin ay buksan mo itong white knob dito. At kung gusto mong ibalik dito sa mixer ang sound mula sa external effect machine, dito ka na sa effect level control mag-a-adjust. May nakasulat dito FX return. Again, you can also use this as an additional output instead of external machine. Pwede ka magkabit dito ng isang loudspeaker or power amplifier. And this output has an additional 4 decibels. So mas malakas to kaysa stereo outputs dito. Susubukan natin ngayon ang output niya. Ikumpara natin ang mga outputs dito. Sa ngayon, nakakonect tayo sa 6mm na output jack, yung stereo output, papunta sa ating monitor. So, i-transfer ko tong right channel dito sa FXN output. But first of all, ilagay ko muna to ang sa right channel ang ating input para at least ma-monitor natin. Yan, nasa right na siya. Tanggalin ko itong right. Walang sound. Walang sound din. Nasa FX send output na. Ang gagawin ay i-open natin tong FX control dito, yung FX control, para magkakaroon ng out dito. Nasa 9 o'clock lang dito. Tingnan nyo. Lakas niya. Ikumpara natin dito sa kung ikumpara natin dito sa regular out niya, sa stereo out, ito nakaset na siya sa about 10 o'clock. So mas malakas dito sa FX. Siguro maganda ilagay dito yung subwoofer. Okay? Mono lang yan eh. I-transfer natin ang ating output mula dito sa kanyang stereo out na jack. I-transfer natin dito sa monitor. Kumpara natin ang sound level niya. Left. Then right. Then buksan natin ang monitor na control. Lagay natin sa mas malakas. Nasa 10 lang yan. Ikumpara natin dito kanina sa stereo out na nasa 11 o'clock ang position niya. Ito, tingnan nyo. 9 o'clock na yan. Again, balik natin. I-try natin ha. Ipariho natin. $11 o'clock yun sa monitor. Ilagay natin dito sa ating stereo out. Okay. Pareho yun ng level at 11 o'clock ang position niya. So may diferensya, di ba? So mas malakas. Ito kasing
monitor out ay nakalagay sa o may additional siya na 4 dB, 4 decibels. Although itong stereo out din dito na 6 mm ay meron ding plus 4 dB. I-try natin, ito ang gagamitin ko mula dito sa XLR na output. Right channel. Okay, right channel. Yan. So obvious ang difference. Ang problema lang nito, if we're going to use the monitor as our regular na output, hindi tayo makakita dito sa view meter. Sa ngayon, ang view meter na to ay galing sa master. Tingnan, i-off ko yung master, mawawala yung view meter dito. Kung i-up ko to ang control level ng monitor, wala pa rin siyang wala pa rin siya ditong indication sa view meter niya. So, try naman natin na ikumpara ang between 6 mm na stereo out, supposedly plus 4 dB siya, at saka ang XLR dito. Nasa 11 o'clock to. So, tatanggalin ko. Then, palitan ko nitong kable mula dito sa XLR. XLR yan. Ito 6 mm. Halos pareho lang, di ba? Sa minus points naman, meron akong kunting nakita. First, sa apat na microphone inputs dito, dalawa lang ang merong compressor control. Bakit hindi lang lahat? Magastos ba? And second, sa mga shared channels, merong tatlo dito, the last 3 channels, wala siyang mid-range control sa kanyang equalizer. Bakit hindi lahat na lang merong mid-range? May space pa naman dito. Magastos rin ba? And third, wala itong mute switch for each channel. Ang kagandahan kasi ng mute switch, kung gusto mong i-off yung isang channel, you just push the button up para mag-off yung channel. Dito, kailangan mo pang i-turn down yung knob niya para mag-off yung channel. May space pa naman dito katabi ng peak indicator light. Okay? And fourth, di naman to masyadong luma ang MG10XU na model. Bakit ang ginamit niya sa kanyang kable or sa kanyang digital interface port ay USB-B. Mahirap sa ngayon hanapin yung B na yan, di ba? Okay, kung masisira yung kable, then maghanap ka. Then also, ang kanyang isang dulo naman ay USB-A. Ibig sabihin ba, para lang to sa laptop, para lang sa computer. Usually, sa ngayon, ang ginagamit for streaming ay yung cellphones natin at tablets. At saka, ang port na ginagamit ay USB-C na. Then, fifth and last, itong MG10XU ay merong copycat or simply tawag natin ay peke or fake. Ang usually nakita ko na fake ay made in Malaysia. It's only about 5,000 pesos. Ito, ang original price nito is over 10,000 pesos, around 12 to 14,000. Ito, nabili ko at around 8,000 pesos kasi surplus to siya. Isa sa mga indication na peke yung nabili mo ay ang blue dito sa kanyang output control at saka dito sa kanyang output jacks ay ang blue niya ay very bright blue siya. Ito hindi siya bright blue. Yun ang isang indication diyan. Sigurado ako, confident ako na itong nabili ko ay hindi siya peke. I hope I shared another lesson today. If you have some questions, please pakilagay dyan sa ating comment section. Daghang salamat, bye.